Matagal pinatatag ng Rusya ang militar nilang infrastruktura. Ngunit sa tatlong sulog na atake, agad itong winasak ng Ukraine gamit ang triple strike combo mula sa sandata ng US, UK at sarili nilang long-range arsenal. Malaking serye ng pag-atake ito na nagresulta sa rekord na dami ng sandata ng Rusya na permanenteng nawala at di na mababawi ni Putin. At ayon sa Ukraine, mas madalas pa sana itong mangyari kung magkakaroon lang sila ng kaunting tulong mula sa kanilang mga kaalyado. Unahin nating talakayin ang mga pag-atake. Pagkatapos ay ipapaliwanag natin kung anong paniniwala ng Kyiv na makakatulong sa kanila para makabasag pa ng mas maraming record sa hinaharap. Noong Marso 9, nagulat ang Kyiv Post tungkol sa tatlong sunod na atake mula Marso, 6 hanggang 8. Tatlong sunod-sunod na pag-atake sa mga pasilidad ng Russia sa sinakop na Ukraine ang sumira sa estratehiya ng Russia sa paggamit ng long-range drone sa pamamagitan ng pagwasak sa mahahalagang lugar para sa operasyon ng mga Shahid-type attack drone ni Putin. Ito ay isang halimbawa ng Ukraine na tinarget ang mamamana imbes na ang mga palaso dahil pinili nilang sirain ang mga drone sa pinagmumulan nito kaysa subukang harangin ng mga ito matapos pakawalan ng Russia. Ang pinakamaganda rito, inilabas ng Ukraine ang isa sa kanilang bagong sandata kasabay ng pinakamalakas na sandata mula US at UK para sa mga pag-atake. Una, pupunta tayo sa rehiyon ng Donetsk sa Ukraine, isang target ni Putin mula nang simulan niya ang kanyang pananakop. Hindi lang dahil dito ay merong bilyon-bilyon, kung hindi trilyong dolyar na yaman ng mineral sa lugar na ito. Nyanig ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake ang sinakop na Donetsk bago ang ika-7 ng Marso. Wasak ang loob ng gusali dahil sa mga sumunod na pagsabog na nagpasimula ng sunog at sumira sa mga gusaling industrial malapit sa paliparan ng Donetsk. Ang target ng Ukraine sa unang bugso ng mga pag-atake ay ang mga lugar na sinasabi ng sandatahang lakas ng Ukraine na ginagamit ng Russia para maglunsad ng mga Shahid drone papuntang Ukraine mula pa nung hindi bababa sa 2024. Iniulat rin ng Kyiv Independent ang pag-atake. Sinasabi nito na gumamit ang Ukraine ng nakamamatay na kombinasyon ng mga ATACMS missile na gawa sa Amerika kasama ng Storm Shadow o Scalp missile na mula sa UK at France upang sirain ang kanilang target. Ngayong araw, tinamaan ng ATACMS at Scalp missiles ang lugar malapit sa Donetsk Airport na ginagamit ng kalaban para sa pag-iimbak, paghahanda at paglulunsad ng mga Shahid-type strike UAV. Inanunsyo ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine sa Telegram na ang pag-atake ay sinagawa ng missile forces at artillery ng Ukrainian Land Forces, kasama ang koordinasyon ng Ukrainian Air Force. May kasamang video ang post na kuha ng reconnaissance drone na nagpapakita ng matitinding epekto ng mga sandatang kanuranin. May mga putok. Tumama ang mga missile. Ang natira sa mga target ay guho sa lupa habang umaakyat ang itim na usok. May iba pang mga larawan na lumitaw ng mga wasak na gusali sa paliparan ng Donetsk at mas marami pang usok ang umaakyat sa langit kahit sa gitna ng liwanag ng araw. Ipinapakita nito na hindi nasagot ng Russia ang ginawa ng Ukraine. Madaling napasok ang kanilang depensa sa himpapawid, kaya nagawa ng Ukraine na sirain ang isang launch site na ginagamit ng Russia para maglunsad ng sarili nitong mga drone strike laban sa teritoryo ng Ukraine. Huwag maliitin kung gaano kahalaga ang mga ganitong pag-atake para sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili laban sa Russia. Ayon sa United 24 Media, noong March 2, nagpadala ang Russia ng 5,000 at 59 long-range drone laban sa Ukraine. Noong Pebrero, 13% mas mataas kaysa noong Enero. Noong March 10, iniulat ng Business Insider na sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na hinarap ng Ukraine ang mahigit 57,000 Shahid o Shahid-type drone na inilunsad ng Russia sa kanilang mga lungsod, infrastruktura at tropa mula ng salakain ni Putin. Katumbas ito ng mahigit 1,100 at 87 drone kada buwan. At napansin nating lumaki ang lawak ng drone attacks ng Russia simula kalagitnaan ng 2025. Sa numerong yan, malinaw ang plano ng Ukraine sa unang pag-atake sa Donetsk. Kapag sinira ang isang launch site, bababa ang kakayahan ng Russia magpalipad ng Shahid drone. Ipinapakita ng paggamit ng Storm Shadow at ATACMS missiles ang lakas ng epekto, kaya hindi agad maayos ng Russia ang kanilang mga site. Hindi nito tuluyang inalis ang posibilidad na gamitin ng Russia ang Shahid drones. Pero ang ibig sabihin nito ay nawalan ng isang launch site ang mga puwersa ni Putin na mas malapit sa mga target na gustong tamaan ng Russia kumpara sa halos lahat ng iba pa nilang pag-aari. Ang mga susunod na Shahid drones ay kailangang bumiyahe ng mas malalayong distansya at habang tumatagal ang biyahe, mas tumataas ang posibilidad na mapabagsak ang mga drone na yon bago pa man sila makapinsala. Inamin ba ng Russia ang pag-atake sa Donetsk? Sa tingin ko, lahat tayo ay nakakita na ng sapat na mga galaw mula sa propaganda ng Russia para malaman ang sagot sa tanong na yan.
Di binanggit ng Russian Defense Ministry ang mga nasunog na Shahid launch sites nila sa Donetsk, kahit klaro ang ebidensya ng ginawa ng Ukraine. Binanggit lang ng ministeryo ang 132 Ukrainian drones na sinabing pinabagsak ng Russian air defenses sa iba't ibang rehiyon ng Russia sa gabi ng pag-atake sa Donetsk. Ang mga rehiyong gaya ng Samara, Volgograd at Saratov ay masyadong malayo sa Donetsk para gamitin ng Russia ang karaniwang palusot nito tungkol sa drone debris. Hindi rin uubra yon. Mas malaki ang hukay na iniiwan ng Storm Shadow at ATACMS missiles kaysa drones ng Ukraine. Kapag hindi na ubra ang palusot, nagkukunwaring walang nangyari ang Russia. Si Putin ay parang ostrich na nagtatago habang nasusunog ang kanyang buntot. At malayo pang katapusan ng Ukraine laban sa kanya at sa puwersa niya sa Donetsk. May 2 pang atake ang Ukraine na kareserba. Ang ikatlong atake ay tumama sa isa pang sinakop na teritoryo nang malakas na mapapaiyak si Putin. Manood lang at ipapaliwanag namin kung bakit. Tungkol naman sa pangalawa sa 3 ataking ito na ginawa ng Ukraine, maaring nakuha mo na ang ideya kung saan tumama ang Ukraine. Base sa sinabi naming ang unang atake na tinalakay namin ay ang unang bugso ng mga pag-atake sa Donetsk. Sunod naman ay ang ikalawang bugso na tumarget din sa Donetsk. Ang ikalawang bugso na ito na pinakawalan ng Ukraine noong Marso 8 ay nagpakita ng bagong uri ng sandatang gawa mismo sa loob ng bansa na partikular na nilikha ng Ukraine para sa ganitong uri ng pag-atake. Lumipad ang Pelican at nagdulot ng malaking pinsala sa Tokmash factory sa sinakop na Donetsk. Kanluran ng paliparan na winasak ng Ukraine gamit ang Western na missile, tinamaan din ang pabrika sa madaling araw, pati na ang mga pasilidad para sa maintenance at imbakan ng materyales na ginagamit ng puwersa ni Putin sa Shahid launch site na dati nang tinarget ng Ukraine. Lalong lumaki ang pinsala. Sabi ng Kiev Post, makikita sa mga unang larawan mula sentral at hilagang distrito ng lungsod ang makapal na itim na usok na tumataas mula sa isang industrial na lugar. Sabi ng mga saksi, may 2 mga lakas na pagsabog malapit sa lugar na nagpapakita ng lakas ng sandatang ginamit ng Ukraine. Hindi ito tulad ng mga dating long-range drone strike ng Ukraine sa Russia at sa mga sinakop na teritoryo. Malakas ang sandatang ginamit ng Ukraine sa Tokmash. Nagdulot ito ng malaking sunog sa pasilidad na umano'y imbakan ng Shahid drone ayon sa Kiev Post. At hindi pa tapos ang Ukraine sa ikalawang bugso ng mga pag-atake na ito. Noong Marso, 8 muling inatake ng Ukraine ang Tokmash, isang double tap na naging sanhi ng secondary explosions matapos ang pangunahing pag-atake. Ayon sa Kiev Post, ipinakita sa video ng residente ang 3 palapag na gusaling pang-industriya na winasak ang gitna dahil sa pag-atake. Ang gumuhong harapan, guho, at debris mula sa gusali ay tumutugma sa isang malakas na pagsabog na hindi mula sa drone. Ginawa ito ng Pelican. Tatalakayin natin mamaya kung bakit ito mahalaga. Pero ang paggamit ng Pelican missile ay nagbabago ng lahat. Ginawa namin ang The Military Show para mabigyan kayo ng buong larawan, hindi lang headlines. Pindutin ang subscribe kung may natututunan ka sa aming mga video at siguraduhin na una ka sa balita. Kaya ang Pelican, bakit ito mahalaga? Masasagot natin yan agad sa pagsasabing, ang Pelican ay isang ballistic missile tulad ng ATACMS. Gayunpaman, ballistic missile ito na gawa mismo ng Ukraine, kaya hindi ito limitado sa uri ng pag-atake gamit ang Western missile arsenal ng Ukraine. Kapag gumagamit ang Ukraine ng Storm Shadow o ATACMS, kailangan muna nitong humingi ng pahintulot bago ito makapaputok. Hindi ganun ang kaso sa Pelican. Kapag may target na ito, pwedeng atakihin ng Ukraine ng mabilis at malakas, bago pa man magkaroon ng kahit anong ideya ang Russia kung ano ang paparating sa kanila. Iyan ang nakita natin sa Tokmash noong Marso 8. Ayon sa Supernova Plus Telegram channel na iniulat ng Kiev Post, pinaputok ng Ukraine ang FP9 Pelican missile sa Donetsk bilang kasunod na pag-atake sa Shahid infrastructure ng Russia. Napakalaking bagay para sa Ukraine ang tindi ng firepower ng missile na ito sa mga ganitong pag-atake. Ang Pelican ay kayang magdala ng hanggang 850 kilo o mahigit 1,870 pounds ng high explosive, mas malakas kaysa karaniwang long-range drones na kadalasan hanggang ika-10 bahagi lang ng lakas ng pagsabog. Kaunting impormasyon lang ang alam sa Pelican. Ngunit iniulat ng United 24 Media noong Marso 9 matapos pag-atake ng Ukraine na ang bagong ballistic missile na ito ay tinatayang may abot na 800 kilometro o 477 milya. Mas mahaba ito kaysa sa Storm Shadow at ATACMS missiles na ginamit ng Ukraine sa unang pag-atake at posibleng dinevelop ng Ukraine ang missile para atakihin ang loob ng Russia, hindi lang mga okupadong teritoryo.
Dahil sa mataas na terminal speed bilang ballistic missile, mahirap saluhin ng air defense ng Russia ang Pelican. Maaring ito ang dahilan kung bakit hindi nakapagbigay ng tugon ng Russia sa paggamit ng ballistic missiles ng Ukraine sa dalawang atake. Maaring dahil kaunti na lang ang air defense ng Russia sa Donetsk. Ipinagmamalaki ng Ukraine na halos 1,300 at 30 Russian air defense systems na ang kanilang nasira mula simula ng pananakop ni Putin, at dahil dito, mas madali na ang mga pag-atake tulad ng sa Tokmash. Pero hindi ito ang punto. Pamunahing balita. May sarili ng ballistic missile ang Ukraine matapos ang ikalawang pag-atake sa Donetsk. At kung paniniwalaan ng gumawa ng missile ang Firepoint, ito ay isang ballistic missile na kayang tumama hanggang sa kalaliman ng Moscow. Hindi lang Tokmash ang tinamaan ng Ukraine sa ikalawang bugso ng pag-atake. Ayon sa Special Operations Forces ng Ukraine, nakilahok ang kanilang operatiba sa isang operasyon na sumira sa 3 Pantsir I air defense systems na nagbabantay sa mga rutang dinaanan ng kanilang missile. Huwag mag-alala, parating na ang knockout blow ng 3-punch combo. Bago nating gawin yon, may gustong hulaan kung paano agad inamin ng Russia ang pangalawang pag-atake ng Ukraine sa Shahid facility sa loob ng 24 na oras. Kung ang sagot mo ay hindi nila inamin, tama ka. Ang nagawa lang ng Defense Ministry ng Russia ay magsabi na napabagsak nilang 114 na drone ng Ukraine sa Donetsk, Crimea, Volgograd, Kaluga at Krasnodar. Ipinagmamalaki rin ng Russia na nakapagpabagsak sila ng mga eroplanong Ukrainian na nakita nila habang nagaganap ang mga pag-atake, kahit wala namang mga independenteng ulat na sumusuporta sa pahayag na yon. Malaki ang posibilidad na wala talagang natamaan na anumang eroplanong Ukrainian ang Russia. Masyado silang abala sa pag-asikaso sa mga nasusunog na labi ng mga Shahid, kaya hindi na nila nagawa ang ganong bagay. At dadako na tayo sa ikatlong bahagi ng kombinasyon ng mga pag-atake ng Ukraine. Nagbigay kami ng pahiwatig sa lokasyon ng pag-atake. Tinarget ng Ukraine ang Novozerna sa Crimean Peninsula, kasabay ng pagsira sa mga Shahid facility sa Donetsk. Sa pagkakataong ito, tinamaan ng Ukraine ang isang Navy port site malapit sa baryo kung saan nila winasak ang isang armadong patrol boat na isang namang dagok sa naghihingalong Black Sea Fleet na lubusang nabigong kontrolin ang dagat na pinagmulan ng pangalan nito. Mas mahalaga, tinamaan ng Ukraine ang Kirovska Airfield na ginagamit ng Russia para magpalipad ng Orion Heavy Strike drones laban sa Ukraine. Sa kabuuan, nawasak ng Ukraine ang 4 na control stations para sa mga makapangyarihang drone na ito sa kanilang pag-atake sa Crimea, kasama na ang mismong launch site ayon sa ulat ng Kiev Post. Dagdag pa, gaya nung nakita natin sa Donetsk, 2 beses umatake ang Ukraine sa Crimea. Noong March 6, iniulat ng Kyiv Independent na inatake ng Ukraine gamit ang long-range drone ang production workshop ng Yevpatoria Aircraft Repair Plant. Kasama ang pagtama sa 2 Pantsir II air defense system sa Zankoy, hilagang Crimea. Nakakakita na tayo ng pattern, tulad ng nangyari sa Donetsk. Winasak na Ukraine ang air defense system malapit sa target nilang tamaan. Pag natanggal ang mga sistemang iyon, at may ligtas na aerial corridor na para sa Ukraine, lilipad na ang mga misil at malalakas na drone. Mukhang ganitong paraan ang nagbigay daan sa 3 magkakasunod na pag-atake na nakita nating ginawa ng Ukraine nitong mga nakaraang araw. Milyon-milyong dolyar na halaga ng air defense systems ang nawawala sa Russia at mga pag-atake ng Ukraine na nagpapahina sa long-range strategy ng Russia. Tinanggal sa himpapawid ang Shahid at Orion drone dahil nasunog ang kanilang launch site. Ibig sabihin nito, mas kaunting pressure sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. At kapag mas kaunti ang pressure, mas makakapapokus ang mga tagapagtanggol na yon sa mahalagang gawain ng pagharap sa mga sundalo ng Russia sa lupa. Sapat na sanang dahilan yon para sa Ukraine na gawin ang 3 atake. Anumang paraan para mabawasan ang banta ng long-range drone ng barbarong puwersa ni Putin ay pabor sa Ukraine. Ang katotohanan, kahit isa sa mga pag-ataking ito ay ginamitan ng ballistic missile na gawa sa Ukraine, ay nagpapakitang naghahanda ito para sa long-range na estratehiya na hindi kontrolado ng iba at magbibigay daan na mas malakas na tamaan ng Russia. May isa pang nakakaintriga tungkol sa 3 sunod na tagumpay ng Ukraine. Tungkol ito sa Western missile na ginamit ng Ukraine ayon sa Kiev Post. Sinasabi nito na ang mga pag-atake gamit ang ATACMS at Storm Shadow ay unang pagkakataon na kinumpirma ng AFU na ginamit nila ang British Storm Shadows at US-made ATACMS sa isang komplikadong pag-atake. Sa madaling salita, ang paggamit ng Ukraine ng mga sandatang ito noon ay sinasagawa ng paisa-isa laban sa kanilang mga targets. Pero sa pagkakataong ito, ginamit ng Ukraine ang kanilang mga Western missile kasabay ng kanilang mga long-range drone sa isang mas komplikadong uri ng pag-atake na ginagaya ang ginagawa ng Russia gamit ang pinagsamang Shahid at missile na pag-atake.
Maaring totoo ang sinasabi ng Russia ukol sa daan-daang drone na napabagsak nila habang tinatamaan ng Ukraine ang mga target gamit ang missile. Maaring ipinadala ang mga drone na yon na may particular na layunin na lituhin ang natitirang air defense ng Russia, na pinipilit silang ituon ang pansin sa ibang direksyon bukod sa mga daraanan ng makapangyarihang mga missile na papunta sa mahalagang lugar sa sinakop na Donetsk at Crimea. Pero haka-haka lang yon. Magtatanong sina Putin at mga kasamahan kung paano ito nangyari at bakit hindi napigilan ng Russia ang missiles ng Ukraine. Tungkol naman sa kung ano ang hinaharap para sa Ukraine, baka maalala nyo na sinabi namin na ipapaliwanag namin kung anong tingin ng Ukraine na kailangan nila para makapagtala pa ng mas maraming record gamit ang kanilang mga long-range na pag-atake sa hinaharap. Madalas nang nilinaw ng Ukraine ang kanilang panig. Mas maraming Western na mga missile ang nagreresulta sa mas maraming mahahalagang pasilidad militar ng Russia na nasisira. Ang ginawa ng Ukraine noong ika-6 hanggang ika-8 ng Marso ay maliit na sampula ng pwedeng iparanas nitong sakit kay Putin at sa militar niya kung walang limitasyon. Mas maraming missile na sinamahan ng pagtanggal ng mga restriksyon sa mga pag-atake na maaring isagawa ng Ukraine gamit ang mga Western na sandata, ang tanging kailangan ng Ukraine para gawing tunay na game changer ang mga missile tulad ng Storm Shadow at ATACMS mula sa pagiging simpleng tagapinsala. Sa kasamaang palad para sa Ukraine, hindi pa rin buo ang desisyon ng kanluran para sa Ukraine. Sa kabila ng mga kahilingang ginawa sa mga bansa tulad ng US, UK, France, at maging sa Germany, ang mga nagbibigay ng missile na ginamit ng Ukraine para sa kahit isa sa mga pag-ataking tinalakay natin ay nag-aatubili pa ring magbigay ng dagdag na suporta. Ayaw nilang lumala ang tensyon sa Russia, kaya hindi sila magbibigay ng maraming missile para maiwasan ang mas malaking pinsala. Mahirap itong tanggapin ng Ukraine. Patuloy silang magsisikap para sa higit pa at sa paggawa ng Pelican at iba pang long-range na sandata, matutugunan nito ang kakulangan ng suporta mula sa kanluran ayon sa ilan. Ayon kay David Kirichenko sa Forbes noong March 10, nais ng Ukraine ang pagpapalawak. Makikita natin sa Ukraine ang pagpapalawak ng kampanya gamit ang sandatang may mahabang abot habang tumatagal ang 2026. Sabi ni Kirichenko, nakita na natin ang Ukraine na umatake hanggang 1,300 kilometro o 800 at 7 milya sa loob ng Russia ngayong taon. Dagdag pa niya, mas malalim na ngayon ang inaabot ng mga pag-atake ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia gamit ang mga sandatang mas malakas kaysa sa mga long-range drone na ginamit nila noon. Milyon-milyong dolyar ang na-invest sa lokal na industriya ng missile na nagbunga ng mga sandatang tulad ng Pelican na sumira kamakailan sa Russia. Marami pang darating. Kung kabilang man dito ang mas maraming Western na missile na inaasahan ng Ukraine o hindi, nabigyan na ng babala si Putin. Lahat ng pag-aari ng Russia sa loob ng 1,000 milya mula Ukraine ay target na. Ngayon, tinarget ang mga pasilidad ng Shahid sa sinakop na bahagi ng Ukraine. Sa susunod, maaring targetin ng ballistic missile at drone cruise missile hybrid ng Ukraine ang mas malalaking target sa loob ng Russia. Ngayon, parang nakasanayan na ng Ukraine ang pagbagsak ng mga makinarya ni Putin na hindi na mapalitan ng Russia. Isang buwan bago ang mga pag-ataking ito, naglunsad ang Ukraine ng matinding atake sa Russia na tumama sa energy sites at infrastruktura ng langis. Panoorin ninyo ang aming video kung gusto niyong malaman pa ang tungkol sa mga pag-ataking iyon. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe sa Military Show para sa updates kung paano binibigo ng Ukraine ang mga plano ni Putin gamit ang long-range na estratehiya. Salamat sa panonood.